Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kumusta na niya Mr. Maravillas? Si Alan Peter Cayetano, di FB Live President. Si Cayetano po, gusto pa rin mag-preside. Pati sa impeachment trial. Nag-insist pa mga kababayan. Malabo na po, Alan. Yan sabi dito, Cayetano moves to keep BP's impeachment trial on track. Huwag ka nang mangarap, Alan Peter Cayetano, na ikaw pa ang magpipreside. Wala nang pag-asa. Ni kanina nga sa Independence Day celebration, hindi ka man po yung inimbita ng ating Pangulo. Ayan, PBBM kinilala si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa pagdiwang ng Independence Day. Faustino D. Yan, And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Yan ang sabi diyan. Sa kanyang mensahe, binanggit ni Pangulo si Gatchalian gamit ang kanyang bagong posisyon sa Senado na itinuring na ikalawang pinakang mataas na opisyal ng kapulungan kasunod ng Senate President. Di na kayo nire-recognize, di nga kayo in-invite. At hindi kayo magpipreside. Sigurado yan kasi unang-una may tatalo na kaalyado ninyo. Panibagong magiging member ng Senate Majority, bagong Senate Majority. Kasi inamin mismo mga kababayan ni Marcoleta, kaya sila hindi nag-attend ng sesyon para hindi matanggal si Cayetano. Inamin mismo. Ayan ang sabi ni Marcoleta. Kung pumunta kami ng June 1 tapos na si Alan Cayetano, halimbawa hindi kami pumunta ng June 1, pumunta kami ng June 2, patay din, June 3, ganun din ang mangyayari. Malaya at legal nilang mailulugso si Alan Peter, kwento ni Senator Rodante Marcoleta. Sabi diyan, report ng People's Tonight. Di pala para kay Jinggoy, Cayetano tagilid na bilang SP, kaya nag-boycott. Sa show sa ganang mamamayan ng Net25, ikwidento ni Senator Rodante Marcoleta na batid ng kanilang grupo, dating majority bloc, na tagilid na ang mga numero ng mga senador para kay noon Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya hindi nila sinipot ang magkakasunod na regular na sesyon nitong Hunyo 1 hanggang 3 upang hindi ito mapalitan sa pwesto. Kinakailangan umano nilang panatiliin kay Cayetano ang liderato ng Senado hanggang sa maisagawa ang kanilang Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control project scandal nitong Hunyo 4. Pag nagkaganon, napalitan sa pwesto si Cayetano, yung in-announce naming June 4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, hindi na matutupad kahit kailan, sabi ni Marcoleta. Di ba inamin mga kababayan? So puro pansarili para matuloy pa rin yung kanilang black propaganda using the bogus committee hearing ng Blue Ribbon. Bogus Blue Ribbon. Puro pansarili po. Kaya hindi po pwede itong si Alan Peter Cayetano talaga na mag-preside. Ang tawag nga po ni Rafi Tulfo sa Senadong kaalyado ni Cayetano, DDS Senate. Yan. Now, kanino side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS of the Philippines. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas. Kaya hindi po papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ganyan ang mangyari sa Senado. Senado ng mga DDS. Di ba, mga kababayan? At papayagan siya
na mag-preside sa impeachment trial ni Sara Duterte? Hindi papayag yung ating mga mamamayang Filipino. Ito, post ni Ping Lacson. Sabi dyan, ngayon pa lang, public support kay Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ramdam sa Independence Day rights. The cheering and applause this morning simply symbolize public acceptance in approval versus public disapproval in disgust. No need to mention here who versus who, sabi ni Ping Lacson. All out support niya, sabi ni Ping. All out support matapos makuha ang suporta mula sa mataas na opisyal ng pamalaan at mga institusyon. Ramdam na ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagtanggap at pag-aproba ng publiko. Malabo na po ang pinaglalaban ni Alan Peter Cayetano. Pero pag-usapan pa rin natin si Alan. Kaya tama itong kolom mga kababayan ni Segundo Icla Romero, isang veteran columnist, Cayetano's Breadcrumbs. Sabi niya dito, the irony of Senate crisis is that Senator Alan Peter Cayetano may be weakening the very political cause he appears to be defending. Cayetano's problem is that this script is familiar. During the Duterte's administration, he was also the center of a leadership conflict in the House of Representatives. Alam na ninyo yung pinadlock yan yung Congress kasi ayaw niyang i-surrender yung posisyon. Tulad nito mga kababayan sa Senado. Pero hindi po mobra. Pinadlock yung Congress kasi ayaw na niyang bitawan yung pagiging speaker. O, di ba, mga kababayan? Kaya sabi din nga dito ng isang netizen mga kababayan, nagpaabot ng kanyang observation sa nangyayari sa Senado. Ito anyang si Cayetano, hindi pwedeng pagkatiwalaan. He cannot be trusted. Hindi mapagkatiwalaan si Alan Peter Cayetano na maging patas o humawak ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Correct. Dahil sa kanyang malalim, matagal at napatunayang alyansang pampolitika sa pamilya Duterte. Correct. Kaya yung claim niya gusto diyang maging presiding officer, di dapat siya. At hindi yun mangyayari mga kababayan kasi it is just a matter of time mga kababayan. Mako-complete na. Hindi lang 13 siguro. Baka yung 16 na kailangang mag-convict kay Sara, ganun din ang lumipat sa bagong Senate majority. So wala na si Alan Peter Cayetano. So sabi niya rito, ang kanyang mga naging aksyon niya at pahayag, malinaw na nagpapakita ng pagkiling at pabor sa Vice Presidente. Mas malalim anyang conflict of interest at lantarang paglabag sa mga batayang prinsipyo ng hustisya ang pilit niyang pag-upo bilang hukom sa kaso ng kanyang sariling kalyado. Kaya tama yung bansag sa kanya ni Raffy Tulfo. Itong block ni Cayetano po, DDS Senate. Si Cayetano, loyal na tao ni Digong. Running mate niya yung 2016 election. At tinalaga siya, mga kababayan, bilang Foreign Affairs Secretary. May gantimpala din siya bilang Speaker of the House na ayaw na niyang bitawan noon. Nandyan yung kanyang hayagan na pagpuri kay Rodrigo Duterte. Bumoto din siya para ipa-archive yung impeachment last year laban kay Sara. So noong 2025, si Cayetano at ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano tahasang bumoto para i-archive o ibasura ang reklamo ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Hayagan niyang ipinagtanggol si Sara sa pagsasabing kung ayaw ng mga kritiko na maging presidente ito, talunin na lang sa 2028. Sa halip na daanin sa impeachment, ipinakita nito na itinuturing niyang pamumulitika lamang ang konstitusyonal na proseso ng pananagutan. Siya yung nanguna po sa pagpariman ng impeachment complaint laban kay Sara.
So noong Hulyo 2025, pinangunahan niya ang mga legal na argumento at motion upang i-remand o balik sa Kamara ang articles of impeachment para madiskwalifika o madismiss ito batay sa jurisdiction. Ngayon, noong Mayo 2026, naupo naman si Cayetano bilang Senate President matapos ang isang kontrobersyal na balasahan o leadership coup na pinangunahan ng mga mambabatas na kilalang pro Duterte. Pinuslit si Bato de la Rosa. Alam na ninyo kasi hindi pa man matagal. Tapos yun na yung nangyari, nagkagulo sa Senado. Kasi mga kababayan, may warrant of arrest na pala si Bato de la Rosa. Nagkandara pa para bumoto at pinalabas pa ni Bato de la Rosa na hinabol-habol daw siya ng NBI. Hindi man siya hinabol. Nagtatakbo lang siya para lang makaboto, nadapa. At nang matrap siya doon, gumawa ng drama that the Senate is under attack para patakasin si Bato de la Rosa. Ano yung objective lang mga kababayan? Para maagaw kay Tito Sen yung leadership bilang Senate President. Para siya yung mag-preside. Mga kababayan, payag kayo sa ganon? Mag-preside sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Huwag tayong papayag sa ganong style mga kababayan ng maniobra. So ano ang pwedeng mangyari pag pinaintunutan natin ng ganyang gusto niya na siya pa rin ang mag-preside? Sabi dito ng isang netizen, pwede niyang harangan na niya yung ebidensya at testigo. Bilang presiding officer, maaari niyang ideklara na hearsay o hindi tinatanggap, inadmissible ang mga kritikal na dokumento at ebidensya. Pumabor sa mga objections ng depensa. Maaari niyang palaging panigan ang mga pagtutol ng mga abogado ni Sara Duterte upang maputol ang momentum at mapigilan ang pagtatanong ng prosecution panel. Correct. Ano pa? Paggamit ng delaying tactics, maaari niyang patagalin ang trial sa pamamagitan ng madalas na pagpapaliban o suspension ng mga pagdinig o pag-atake sa mga technicality upang lipasan ito ng panahon o abuti ng susunod na halalan. Delaying tactics po. Pwedeng gawin yun ng mga strategy. O i-absuelto si Sara sa pagharap sa Senado, mga kababayan. So bilang presiding officer niya, maaaring payagan ni Cayetano na wag nang sumipot ng personal si Sara Duterte sa Senado at tanggapin na lamang ang mga nakasulat na affidavit ng mga abogado nito upang maiwasan ang direktang cross-examination ng publiko at sa kanang mga senador. Dahil sa mga katotohanan ito, ang paghawa kanya ni Cayetano sa impeachment trial magiging parang pagpapahintulot sa isang abogado ng depensa na maging hukom sa kaso ng kanyang sariling amo. Correct. Ngayon, sabi dito, sa ilalim ng batayang prinsipyo ng due process at legal ethics, ang isang maestrado o sinumang humahawak ng kapangyarihang maglitis ay obligadong mag-inhibit kapag may malinaw na conflict of interest, kawalan ng neutrality. Tama? Si Alan Peter Cayetano niya ay hindi isang impartial judge. Siya ay isang de factong abogado at protektor ng nasasakdal tulad ng iba pang mga Duterte senators na hayagang nagdeklara na maka-Duterte sila tulad ni Amy Marcos at saka ni tawag dito si Robin Padilla na sabi niya kahit sunugin daw siya, mangangamoy Duterte siya. So alam na natin kung ano yung hindi na sila titingin sa ebidensya mga kababayan. Si Bongo tahimik, pero alam naman natin kung ano ang kulay niya. So dapat nga ang mga taong ito ay mag-inhibit. Di ba? Mga kababayan, kasi hindi na sila magiging impartial bilang mga senator judges.
So tama ito na komentary dito mga kababayan na sinare sa atin. So ang kanyang pagpilit na pagkapit sa liderato ng Senado sa gitna ng krisis sa paksyon ni Gatchalian ay hindi serbisyo publiko po, sabi niya, kundi isang despiradong legal na maneuver at maruming laro upang ibarikada ang Senado. Isang hayagang pananabutahe sa konstitusyon at insulto sa hustisya ng taong nagmungkahi na ibasura ang kaso at talunin na lang sa 2028 ang siya ring magpapasya kung tatanggapin ang mga ebidensya ng korupsyon. Correct. Huwag tayong papayag po na maging presiding officer itong si Alan Peter Cayetano. Pero tingin ko, hindi na. With Gatchalian having 12 majority block at may iba pang mga senators na tatalon. Sasabi dito, ang impeachment ay hindi karera ng political na interes na maaring idaan sa maruming laro, lutong Macau na ruling at mga palabas na teknikalidad. Ito ay sagradong proseso ng pananagutan ng pinakang mataas na opisyal ng bayan. Correct po? Kasi mga kababayan, yung impeachment trial ay isang pamamaraan po para usigin ang katotohanan. Hindi po siya isang laro para sa isang lutong Macau na pagdinig. Kung saan ang isang tapat at sunod-sunuran na senator sa mga Duterte ay siyang uupo bilang isang presiding officer at mga hukom. Di ba? Tama ka niya, Mr. Maravillas. Tama din itong nagpaabot sa atin ng isang napakagandang komentary at kanyang opinion mga kababayan in relation dito sa mga controversy sa Senado.